Ikaw ang dahilan kaya ako naging matatag sa ilang taon nung wala ka. Umalis ka nang hindi mo man lang nakita yung mga apo mo. Nang mga panahon na yun, talagang sabi ko sa sarili ko, hindi pa ako pwede mag-asawa eh. Kasi ako pa yung tumayong guardians ng mga kapatid ko. Nag-abroad ako, Taiwan, sinusuportahan ko sila. Hanggang sa nagkaroon ako ng anak. Pero nung mga time na yun, sabi ko, sayang wala siya. Nung nakapag-abroad ako, sana siya naman yung tutulungan ko sana nung time na yun. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa isang espesyal na episode ng Inang Mutya Interview Series. Ako po si Creo TV at ngayong araw na ito ay makakasama natin isang napakaganda at napakahusay na nanalo ng titulong Inantala ng Barcelona 2025. At ang ating bagong Inang Mutya ng Inantala 2025 ay si Lovely Landao. Magandang araw sa iyo, Lovely. Magandang araw po. Kumusta ka na? Eto, bumalik ulit sa trabaho, full time. Nung nalaman mo na merong Inang Mutya, Barcelona, paano mo naisipang sumali? Actually po, wala po akong balak sumali talaga. Nasa isang asosasyon po kasi ako, tinanong nila ako, sabi nila, ikaw na lang, love, kasi may talent ka, ganito, ganyan, may potential ka. Ako naman po kasi, mahiyain talaga ako. Kaya yun, sabi nila, wala daw silang i-represent daw as sa grupo, umayag po ako. Then lately, nung umalis ako sa asosasyon na yun, naging independent na po ako. Tinuloy ko naman po yung laban. Paano yung unang araw na nagkaroon tayo ng video presentation, no? Yung kayo ay nagpasarela sa Rambla, sa Plaza Catalunya, no? Ano yung unang naramdaman mo noon may mga post kayo doon sa maraming tao? Feeling ko kasi may nakatingin din pong mga ibang lahi habang nagrarampa. Actually, galing pa po ako, may hangover pa po ako noon. galing pa sa mga party. Kaya kasama ko lang si Ate Darlene. Dahil siya yung kasi sinuport nila ako sinuportahan ka noon. Sabi niya siya daw manager mo. Actually yung damit kong suot noon sa kanya din. Kasi hindi ako mahilig sa mga ganung damit dati. Boyish nga ako po. Pangarap mo bang sumali sa mga beauty? Wala po akong walang goal na ganun. Ang pangarap ko po talaga yung as magturo ng sayaw. Pero yung kasagsagan na ng nasa pageant ka na, may mga punto ba o mga naramdaman ka ba na itutuloy ko ba to? Opo, actually nung umalis na po ako sa grupo, nag-independent ako, wala na po akong sabi ko, ilaban ko to as hindi para manalo. Ang sa akin, i-enjoyin ko, experience ko kasi minsan lang to. Biglang full support yung grupo ko. Laban natin to kasi ganito, ganyan. Yung costume mo yung ganito, ayun, mas lalo po ako nagkaroon ng eager para manalo. Paano mo to pinaghandaan? Ang coronation night po. Coronation night. Yung buong programa ng pageant. Yun po. Yung mga grupo ko, nagtulong-tulong sa ng gown ko. May pre-rehearsal po kami ng gown ko. Sinamahan ako sa Monjowic. Doon kami nag-practice nung headdress kong sari manok. Yung costume kong national costume, nirampa ko. Tapos pati yung evening gown ko. Para ready na Balikan natin yung coronation night, no? So, nung ikaw na ang tinawag bilang Inang Mutya o Inang Tala, no, ng Barcelona, no, ano yung naramdaman mo nung tinawag ka? Or sabihin natin, doon sa top 5 pa lang. Sa pagpasok ng top 5, nung tinawag po yung pangalan ko, ay nagulat po talaga ako kasi unexpected at wala po ako nakuhang special award, pero nakapasok po sa top 5 kaya nagulat po talaga ako. At nakapasok ako. Sobrang saya ko po noon dahil hindi ko binigo yung mga grupo ko, kagrupo ko. Sino yung unang-unang taong naisip mo nung tinawag ka bilang Inang Tala ng Barcelona? Ng Barcelona? Yung mga kagrupo ko po. Sila po talaga yung nasa ko kasi kumbaga, hindi ko sasayangin yung effort nila para sa akin Talagang sila sa akin Pero ang sabi naman po nila, manalo matalo, andyan lang sila. Pero nandun nga po sila sa harap, syempre. Nilaban ko po talaga. Yan po. Ano ang nag-udyok sa'yo para mas lalong lumaban
no, bilang isang kandidata, no, na ituloy hanggang huli, no? Ano yung mas nagtutulak sa iyo? Ang nagtulak sa akin, nag-udyok para ituloy ko yung laban is yung mga basher. Oh, meron. Opo, kasi Paano, anong klaseng basher? may narinig po kasi ako, si Lovely, hindi yan papasok sa top 5, hindi yan mananalo. Kahit sa top 5, hindi yan papasok. Sa akin naman po, opinion nila yun eh. Wala sa akin, tahimik lang po ako. Siyempre, sabi ko, opinion nila yun. Hindi naman din natin alam ang mangyayari sa Coronation Night. Kaya hinayaan ko na lang po. Basta gawin ko na lang yung best ko. At least, di ba, ginawa mo yung best mo. Pero hindi rin kita mo naman, pumasok din sa top 5. So, yun ba yung pinakamatinding hamon sa'yo during the pageant? Yung mga basher? O meron pa bang naging mas matinding hamon na hinarap mo nung ikaw ay during Coronation Night sa lahat, doon sa buong programa, 5 months yan eh. Opo. Simula umpisa hanggang sa Coronation Night. Hanggang doon sa talent night. Hanggang sa talent yun po, sa night, talent. Sa talent. So sa talent night, ano yung pinaka matinding hamon na naranasan mo doon? Doon sa talent night, bago po yung talent night na yun, actually, may tao po akong anuhan siya kasi nag-usap na kami about sa full ng makeup ko, pero iba yung kinuha ko. Kasi nga, sasama lang loob nung isa. Kaya siya muna, kumbaga, yung time na yon. Pero actually, naayos po namin yun. Nag-usap po kami. Okay naman po. Ano natutunan mo sa pageant na ito? Ang natutunan ko is maging consistent ka lang. Maging totoo ka sa sarili mo at ipakita mo kung sino ka. Yun po. Maging totoo lang so, sa sarili. Kung babalikan natin yung Coronation Night, ano yung pinakamagandang parte na nangyari sa'yo doon? Yung yung tinawag na po ako sa top 5. Yun po yung pinakamagandang parte ng nangyari ng araw. Sa iyong palagay, ano yung pagkahulugan sa iyo ng pagiging inang tala? Ang pagiging inang tala is, speaking of tala, tanglaw. Tanglaw, ibig sabihin, kumbaga sa isang nanay bilang ilaw ng tahanan, maging matatag. Matatag para hindi mapundi yung ilaw. Kahit anong hamon pa yan, unos na darating, dapat, ka lang, laban pa rin. Mananatili pa rin, lalo pat ina at isang OFW tayo. Sa araw-araw namin ginagawa, sakripisyo at pangungulila. Gaya ko po, single mom po ako. Malayo ako sa anak ko. Iiyak ka rin. Okay, sige. Siyempre, ang hirap no? Lumalaban kang mag-isa. Tapos, meron ka nag-iisang anak na sa malayo. Hindi mo alam kung natutulog ba siya sa maayos na kama. Diba? So, paano mo nilalagpasan yun araw-araw? Iniisip ko po kasi habang nagtatrabaho ako, pinagsasabay ko rin po yung pangarap ko para sa kanya. Yun po yung nagpapatibay sa akin. So, ginamit mo siyang inspirasyon? Opo, siya po yung inspirasyon ko, wala na pong iba. Nagkakausap kayo during the pageant? Wala, hindi po, bago po yung pageant. Tapos nung matapos yung pageant at nanalo ako, tinawagan po ako ng anak ko. Hola mama, congratulations! Talaga? Sabi niya sa akin, 3 years old lang po yun, pero matatas po siya magsalita. So naiintindihan niya na yung nangyayari sa iyo ngayon. Opo, naiintindihan niya. Nung nakita niya na may suot kang corona, nag-usap ba kayo? Nag-video call ka? Nung gabi pong yun? Hindi po. Nung umaga na po. Ano yung sinabi niya? Yung corona. Sabi niya, hola mama, congratulations, ang galing-galing mo. Sabi niya sa akin. Ayun, natuwa po ako kasi syempre, siya po yung inspirasyon ko eh. Claro. At saka nung question and answer po talagang natumpak po sa akin kasi single mom po talaga ako. Ano yung natatandaan mo doon sa question and answer? Bilang isang single mom, ano yung pinakamalaking sakripisyo na gawa mo para sa anak mo? So, ano yung sinagot mo nung mga araw na? Sinagot ko po na yung paglayo para sa kanyang magandang kinabukasan. Hindi po namin alintana yung layo. Siyempre, para po sa kanya yun. Wala naman pong inang gustong lumayo para sa kanyang anak eh. But sa palagay mo, bakit kailangan lumayo ng isang ina? Para sa magandang kinabukasan, di ba? Na anak. Pero, papaano kung halimbawa magkasama na lang kayo at gagawin mong sakripisyo talaga na kahit anong tindi ng hirap sa Pilipinas, huwag ka lang lumayo.
Hindi po. Bakit sa palagay mo mas pinipili ng mga ina ang lumayo? Ang lumayo, kagaya ko po kasi single mom. Kailangan ko po, hindi po kasi ako sanay na umasa sa ibang tao eh. Simulat sa pool na nawala na po ako ng nanay, namuhay pa ako mag-isa, nag-independent. Kaya po, late na po talaga ako nagkaanak. Dahil ako po yung tumayong guardian sa mga kapatid ko. Ayun, talagang sanay akong yung buhayin yung sarili ko at lalo nung nagkaanak po ako, nagkaroon na po ako ilang taon mo siya iniwan, ng anak mo? 1 taon po. 1 taon pala? 1 taon, iniwan ko po siya. Nung iniwan ko po siya, tulog. Kasi ayokong gising siya. Pagsakay ko ng tricycle hanggang sa bus, grabe, tulo yung luha ko. Hanggang siguro yan sa airport. Hanggang sa flight po. Oo, hindi po niya alam. Hanggang sa nagulat na siya, nag-video call na kami. Yun po. Starting nun. Nung mga panahon na babiyahe ka na, ano yung mga pumapasok sa isip mo kasi iiwan mo siya, ano yung mga bagay-bagay na alalahanin? Siyempre, ako yung nag-alaga sa kanya for 1 year. Siyempre, isipin ko kung paano pag wala ako. Pero tiwala naman po ako sa lola niya. Saan mo iniwas sa nanay mo? Nanay ng papa niya po. Ng ex ko. Opo. Kasi wala na po akong both parents. So, at least, tumalaki siya na ikaw ang kinikilala or tinutulungan nila na ipaliwanag na ikaw ang consistent nanay. naman po yung pag-uusap namin ngayon, everyday. Kumusta naman kayo nung dati mong boyfriend? Anong tatay po niya? Tatay niya. May bago na po siyang ngayon, nag-uusap na rin naman po kami para kay Athena. Ayun lang po, yung namin. So, ibig sabihin na para na lang sa anak ninyo? Para na lang sa bata. Sa bata, oo. So, ganun katindi, no? Opo, mula Taiwan hanggang Hungary ako. Nagsusustento siya? Opo, nagsusustento dun sa mama niya. Ako din po, 2 kami. Ibig sabihin nasa abroad din siya? Sa Taiwan po siya. Taiwan siya, oo. So, sinusustentahan niya rin yung anak mo? Opo. So, ikaw din susustento rin? Ako din. 2 po kami. No? Hindi kaya, paano halimbawa, ikaw, may bala ka bang kunin? Opo, yun po yung yun po yung goal ko dito ngayon na pag nagkapapel na po ako, syempre 1 year pa lang po ako dito, galing pa akong Hungary. Pag nagkapapel ako, gusto ko talaga siyang makuha para hindi na po kami maghihiwalay. Magkasama na po kami dito. Yun po yung ko. Nag-usap naman po kami ng lola niya, pumapayag naman daw po sila. Ano yung ginagawa mong mga paraan para at least kahit papaano maibsan yung lungkot at pangungulila sa anak mo? Every weekend, nagpa-practice po kami. Bumubuo po kami ngayon ng grupo. Zumba. Kami magkakaibigan. Yun po. Okay. So, paano mo magagamit ang titulo mo ngayon bilang inang tala ng Barcelona upang makapagbigay inspirasyon sa ibang nanay dito sa Barcelona? Yun o kahit po. hindi dito sa Barcelona, kahit sa iba't ibang mga lugar? Opo, bilang isang inang tala ng Barcelona, willing po akong magturo ng sayaw. Lalo po ngayon bumubuo po kami ng sayaw. Kung sino pong gustong sumali sa aming Zumba, wala pong bayad. Willing po kaming magturo. Yun po. Nung ikaw ay nasa pageant, no? Opo. Paano mo nababalanse ang trabaho? Ang trabaho. At saka pagsali sa ganitong klaseng pageant? Yun po, hectic po talaga, grabe. Busy. Kailangan kahit wala kang tulog, pagod ka, kailangan mag-practice, ganito, ganyan, pasarela. Pero sa awa ng Diyos, andyan naman po kasi yung mga kaibigan ko, sila po yung pumupukpok sa akin, Lovely, may ganito ka na, Lovely. Yun, thankful po talaga ako sa kanilang lahat. Oo. So, todo support sila Todo sa'yo, support no? po sila hanggang ngayon. Paano kung hindi support. wala sila doon, Wala mararating mo kaya ang... yun po, malaking part po sila ng pagkapanalo ko. Sila pa yung malaking part ng pagkapanalo ko. Blessed po ako sa kanila dahil lalo pagdating sa pinansyal, alam po kasi nila noon, August na walan po kasi ako ng trabaho August, July, wala akong At saka trabaho. hindi biro. Pagsali kasi Hindi kailangan po. mo talaga ng may popondo sa'yo. Ay po, pondo, nagagastos, make Kasi up. gastos talaga. Lahat po. Andyan naman po sila, nag-ambag-ambag. Ako na magbayad kay Arvin. Ganito, ganyan. Ako na sasagot na sa sa evening gown nila. Buti nakatagpo ka ng ganong klaseng mga kaibigan. Lalo si Ate Josephine, siya ang nagdala ng gown ko. Wala pong bayad. Walang bayad. Wala Pilipinas. Napakabait naman nila, Bait, no? diba? Bait nila. Ang swerte mo ngayon. Pero doon sa
siyam pang kandidata, no, nakasama mo. Opo. Dahil 10 kayong kandidata, no? Sino doon ang naging kabakas mo o yung parang naging malapit sa iyo o yung naging baka naging best friend mo pa? Meron ba doon sa mga sumali noong Meron po si Gemaline, Si Gemma. candidate number 2. number 2? Nag-click po kami agad kasi pares kaming kalog. Nag-ano po kami agad, tas yun, nag-usap kami, nag-click naman, kapit tayo, ganito, ganyan. Hanggang sa practice, kasi lagi kami nandoon. Ayun, hanggang sa ngayon, naging mag-best friend na kami. Oo. Kaming dalawa po. Hindi ko naman po talaga expected to, at wala po akong pangarap talaga maging ganito. Sa totoo lang. Kasi nung una nakita ka namin, parang sabi nga namin ni Norman. Para wala lang, trip-trip lang. Parang ito, sumali lang, para wala lang. Wala lang, trip-trip Kasi lang. yun yung parang, Exposure. ano ba to, parang hindi nga lang musta, hindi nga, ganun, di ba? Ganun Di po ba? ako. Lalo nung may sayaw, tungtuwa ako dahil may sayaw. May sayaw, Sayaw, oo. sabay-sabay lang, ganun lang. Di ba? Kung sino pa yung hindi ganun kaseryoso, no? Yung pa yung no? Si Ate Darlene kasi nung time na nag-anuhan ng ticket, Labi, ilan na ticket mo? Nakabenta ka na ba? Ay talagang pinupukpok nila. Ayoko na, tama na. Ayoko. Hindi pwede! Ganun sila. Buti may mga ganun kakaibigan. Oo. Kasi pag di ka naka 1,000, di ka maka 10%, sayang. Sayang din. Oo, sayang ang Oo, top 5. Kahit 10%, papasok ka sa oo. top 5, okay na yun. Okay na yung masaya Ganun sila doon. Oo, di sinunod At po syempre sila. kapag nandun na rin yung parang may nagbunga ba ang mga Opo. pagpupukpok nila Lalo sa'yo. yung pagrampa-rampa ko, ayusin mo! Ginaganon-ganon ako noon. Okay. So, ngayon, may mga advokasya ka ba bilang inang tala? May mga gusto ka bang gawin sa komunidad? May mga proyekto ka bang pinaghahandaan? O anong iyong magiging plano? Kasi kung Inang Mutia na si Ate Nancy, no, ay may advokasya na gusto ata niya magkaroon ng lokal para sa mga kababaihan, no? Dito. So, ikaw ba may mga advokasya ka rin? Actually po, nag-usap po kami ni Tita Nancy. Tinawagan po niya ako. Magtatayo daw siya ng lokal at ako daw po yung gagawin niya. So magtutulungan instructor. kayo. Magtutulungan po kaming dalawa. Maganda yun. Pwedeng pagkaabalahan pag weekend. Kasi from Monday to Friday, puro tayo trabaho. It's time to relax naman pag weekend. At para din po sa atin yun, para maging fit and stay healthy po tayo kasi nagtatrabaho po tayo dito OFW tayo, kailangan po natin maging malakas din po. Exercise. Yun po. Kung ikaw mahilig sa pagsasayaw, si Ate Nancy naman may talent sa pagdadrama. So pwede siyang magturo ng acting doon. Oo. So, at hindi lang kayong dalawa ni Ate Nancy, syempre pati yung mga ibang mga kandidata, may Opo, iba't ibang talento. Oo. So maganda nga yan, di ba? Kasi naalala ko nung in-interview kayo ni May, is di ba tinanong kayo sa bawat isa ko ano yung mga advokasya ninyo. Naalala ko nga ikaw, tulad mo, sinabi mo, gusto mo magkaroon ng sariling grupo na magkaroon ng ano. Ngayon meron dance na. group. Meron na po. Oo, ano yun? Baby. Baby. Oo. Asosasyon Imadres de Bailarinas in Barcelona. Nag-enjoy ka ba? Opo, Siyempre, sobra. ang magandang tanong, kung nag-enjoy ka, kasi importante dyan is, kung nag-enjoy ka, hindi dahil sa nanalo ka o nagkaroon ka ng corona. Ang tanong dito, nag-enjoy ka? Sobrang nag-enjoy po ako. Enjoy ko lang po talaga nung gabing yun. Pero kabado po talaga sa question and answer. Pero bago po ako tinawag nun, nag-pray po talaga ako sa likod. Sabi ko, sana masagot ko yung tanong. Ano sagot mo naman? Nasagot, thankful naman dahil nung unang tanong ni Doktora Eve Ramos, bilang isang single mom, sabi ko, alam ko na to. Sakto, sabi ko, ganun. Pero medyo kinakabahan. Sayang nga po hindi ko nadugtungan yung sagot ko. Napakaikli lang talaga at ako yung umiyak na, nadala na ako ng emosyon. Diyos ko. Napakaikli pero sa pool. Sa pool. Oo, parang talagang nandun Yun siguro yung At nagkataon kasi talaga na ikaw ay single mom. At nararanasan mo yung sakripisyo na nag-iisa. Nag-iisa sa buhay, malayo sa anak ngayon. Sa anak, sa pamilya. Wala ka ng magulang. Wala na akong tatay. Diba? Ang lungkot, no? Opo. Ano pa po yung anak ko ngayon? 3 years old pa lang.
Paano nawala ang magulang mo? I mean, I'm sorry, pero... Na nung 2010, napatay na po siya. Lumaki po kami walang tatay. So, single mom din ang... Opo. Single mom. Tinaguyod niya kaming 4 na magkapatid. Ibig sabihin, meron ka na nakikita sa nanay mo na... Siya yung naging batayan ko. Ng pagiging... Para maging matatag. Para maging matatag. Kaya po Kailan nawala? 2010 pa po. 2000. Anong kinamatay? Ay, po yun, high blood. Tapos dito po siya mismo namatay sa mga bisig ko. Habang naghihingalo siya, may gusto siyang sabihin. Siguro iiwan niya yung sa akin yung mga kapatid ko. Hindi ko na po na kasi nga nalagutan na po siya ng hininga. Ng yun. Kung sakali man nanay mo nakikinig sa oras na ito, no? At ngayon ay nandiyan ka na sa ganyang mga klaseng tagumpay at magtatagumpay ka pa naman, no? Ano ang iiwan mong mensahe sa kanya? Ano yung sasabihin mo sa kanya? Ayun. Mama, ikaw ang dahilan kaya ako naging matatag sa ilang taon nung wala ka. Umalis ka nang hindi mo man lang nakita yung mga apo mo. Nang mga panahon na yun, talagang sabi ko sa sarili ko, hindi pa ako pwede mag-asawa eh. Kasi ako pa yung tumayong guardians ng mga kapatid ko. Nag-abroad ako, Taiwan, sinusuportahan ko sila. Hanggang sa nagkaroon ako ng anak. Pero nung mga time na yun, sabi ko, sayang wala siya. Nung nakapag-abroad ako, sana siya naman yung tutulungan ko sana nung time na yun. Ayun po, hanggang ngayon, sariwa pa rin po sa akin yung pagkawala niya kasi talagang dito po siya nalagutan ng hininga sa mga bisig ko. Tapos, alam mo yung ako lang talaga ang aasahan po niya. Nung time na yun, nagtatrabaho na rin po ako. Trabaho, suporta sa mga kapatid. Actually, nauna po sila mag-asawa sa akin eh. Ikaw ako yung panganay. Ako yung pinapakapanganay, pero ako po yung huling nag-asawa. Nagparaya ka sa mga... Nagparaya po ako. Narating ako ng Taiwan. Doon ako nagkaanak. Simula nag-abroad ka, so sinusuporta mo mga kapatid mo? Opo. Nung nag-Taiwan ako, dalaga pa po kasi ako noon. Yun, tinutulungan ko sila sa mga kailangan nila. Ngayon yung kapatid ko, nakapag-Kuwait naman, nasa Pinas na. Yung bunso namin naman, nasa Visayas, nakapangasawa siya ng taga doon. Eh, syempre, may sarili na rin akong anak. Yun, manghihingi. Pag meron, pag wala pa tayong maibigay. Ganun, lalo na dito ako sa Espanya. Nakatatlong bansa na rin po ako eh. Taiwan, Hungary, hanggang ngayon, Espanya. Dito siguro, magtatagal na ako. Gawa ng meron namang residency dito. At yun lang naman po yung gusto ko, yung makuha ko yung anak ko. Importante yun. Kasi, yung anak ko, kasi mahirap talaga na lumalaki ang bata nang wala sa piling ng nanay. Kasi, anak mo yun, pero lumalaki malayo ang loob. Malayo ang loob, opo. Dahil hindi siya hindi siya nasasanay na kasama. Kumbaga, kaya niya mabuhay kahit wala ka sa tabi niya. Kasi doon siya lumalaki nung walang katabing nanay. Opo. Kaya wag na natin antay. Wag na natin patagalin. Minamadali ko talaga na makuha siya. Pumayag naman po yung lola, kaso sabi, baka wag mo namang biglain kami kung sakaling kukunin mo yung bata. Basta't alam nila yung plano mo. Opo, alam nila yung plano ko. Pati yung tatay, alam naman din, pumapayag din naman. At sa ikaw ang nanay, karapatan mo yun. Opo. Kaya lang, nasa apelyido nga niya. Nasa apelido niya. Hindi naman yan. Siguro, ang importante lang dyan is pumayag ang tatay na madala mo siya dito, walang problema sa atin. Makuha ko lang po yung anak ko, okay na ako sa buhay ko. Totoo. Kasi yan ang yaman mo eh. Yun yung yaman ko. Yan ang inspirasyon mo. Yan ang lakas. Yun lang talaga, nag-iisa lang siya. Kaya hindi pwedeng hindi ko siya makuha. At sana yung pagiging inantala mo ay magpatuloy na maging inspirasyon ka ng iba. Lalo na't ngayon, hindi lang naman ikaw ang iniwan or nag-iwan ng mga anak sa iba't ibang mga kadahilanan, kung ano pa yon. Pero syempre, kung ano man yung mga iba't ibang kadahilanan na yun, syempre walang may gusto na lumayo siya sa kanyang mga anak. Kaya kayong mga nanay na lumilisan para sa magandang kinabukasan ng mga anak, kayo talaga ang magkakaunat magtutulungan at magbibigayan ng mga inspirasyon.
At tatag lang. Tatag lang. Tatag. At tama yun, nagagawa mo magbigay din ng kasiyahan sa ibang tao. Opo. Diba? Nakakatulong sa komunidad. No? At nagkakaroon ng mga kaibigan. No? Hindi lahat ng tao maswerte may kaibigan na katulad ng mga grupo mo na talagang supportive. Lahat ibinigay magtagumpay ka lang. Di ba? Kaya i-treasure yun. Pahalagahan yun. Hindi yung kaibigan na pag meron ka lang. Saka pag may tampuhan, normal naman. Normal may lang po tampuhan, yun. Diba? Normal. Pag may tampuhan, pag-usapan. Huwag lalayo at huwag gagawa ng panibagong grupo. Yun nga po. Mahirap kaya dumadami yung grupo. kaya dumadami yung grupo Pag-usapan lang. Kasi ang maayos na pag-uusap ay nakakatulong para magkaunawaan. Sa iyong sariling mga salita, no? Sa iyong sariling mga salita, sino si Inang Tala Barcelona 2025? Di syempre, ako. At bakit? At bakit ikaw ang naging karapat-dapat na Inang Tala? Inang Talang matatag, Inang Talang palaban, Inang Talang masayahin, at Inang Talang talentado. Ang galing. At ang importante sa lahat, mapagmahal. Yan, oo. Importante kasi dito is nag-enjoy kayo. Opo. No, importante nag-enjoy kayo. Na-experience nyo, di ba? Lalo ikaw na wala ka namang kaplano-plano sa buhay. Hindi ka naman nag-abroad para maging beauty queen. Yun po yung tumpak na sagot doon. Diba? Nakatatlong bansa ako, Taiwan, Hungary. Dito ako sa Barcelona naging ganyan. Wala ka naman talagang pinalaano. Kasi may ibang kandidata tayo. Ang sinasabi pangarap ko talaga maging beauty queen. No? Pero ikaw, wala ka namang pangarap maging beauty queen. Pero talagang talagang hindi ikaw ang gumagawa ng way. Oo. Yun nga sabi nila. Kaya yung pagiging Inang Tala mo, meron niyang magandang purpose. May magandang dahilan. Lahat naman nangyayari may dahilan. Saka yung pagiging Inang Tala mo is parang magiging ka ng ibang kababaihan na inspirasyon, modelo. Dapat habang nasa iyo corona, habang nasa iyo titulo, ipakita mo na ang pagiging Inang Tala ay ang importante sa pagiging Inang Tala ay mayroong kababaan at kabutihan sa kalooban. Oo. Kasi sa tulad ng sinasabi ko lagi sa mga may corona, na ang corona na yan ay hindi para itaas mo sarili mo. Ang corona na yan ay para magbigay ka ng inspirasyon sa iba, lalo na kapag dating sa pagiging mabuting tao. Pagiging mabuting ina, pagiging mabuting mamamayan. No? Magiging mabuting ehemplo sa iba. So, ibig sabihin, gamitin ang corona, gamitin ang SARS, para tularan kanila maging mabuting tao. May kababaang loob, at marunong magpatawal, no? Kasi habang tayo ay nagpapatuloy sa buhay, aanhin mo pa yung taas ng pride mo, pare-pares naman tayong ihiga sa lupa. Wala ring, diba? Hindi mo madadala sa mas maganda yung habang tayo naglalakbay sa mundong ito, mag-iwan tayo ng ano man ang narating mo, nakaapak pa rin tayo sa lupa. Yes. Marami akong narinig na negative against sa akin, pero hinayaan ko lang. Hindi ako yung... Tulad ng yun nga po, yung... Hindi mananalo yan kasi may tattoo. Inang Mutsaba yan kasi may tattoo. Sabi ko. Gumanon lang ako. Hindi kasi po ako pala patol. Tahimik lang. Totoo yan. Sabi naman nila, hayaan mo na lang sila. Ang maganda naman yung... Kung ano yung mo, basta gawin mo lang, sabi nila. Totoo yan. Ayun. Kumbaga, pananahimik ay hindi... Nahimik lang po ako. Ayoko kasi ng gulo. Ayoko rin magkaroon ng kaaway. Ang pananahimik ay hindi senyales ng kaduwagan. Opo. Ang pananahimik ay katapangan niya. Inintindi ko na lang. Siyempre, opinion nila yun Anong magagawa mo? Ganun talaga ang tao. Kahit anong gawin mo, may masasabi talaga yan sa'yo. Hindi mo mapiplis ang lahat. Opo, hindi po talaga. Ang dapat mong gawin, bilangin mo mga taong sumusuporta sa'yo. Opo. Kasi pag hindi mo mabilang mga taong sumusuporta sa'yo, mag-enjoy ka. Kesa yung bilangin mo yung mga taong ayaw sa'yo. Opo. Mauubos lang lakas mo. One time nga po nung pagkatapos ng coronation night, galing akong trabaho, sumakay ako sa bus.
merong mag-ina sa likod, ngumingiti sa akin. Nakangiti ako. Pagbaba namin, sabi niya, uy, artista na kayo, pero hindi ko po sila kilala. Sabi ko, ay, hindi naman po. Sabi niya. Sabi niya, di ba kayo yung sa ano, opo? May mga di ba, nararanasan mo na yan sa labas, no? Sa labas. Uy, ikaw ang inang mutya. Uy, inang mutya. Inang Kasi mutya. ganun din ang Kilala. Oo, kilala. Opo. Ano nararamdaman mo nun? Proud sa sarili. Kasi, kahit hindi ko siya kilala niya ako. Kasi dahil sa inang mutya. Ayun, natutuwa naman ako sa nangyayari. Lalo pag kilala ko, mga kaibigan, uy, congratulations! Nagawa mo! Ganito, ganyan. Uy, sabi ko, chamba lang yun. Sabi ko, gano'n, chamba lang yun. Yan ang yung sinasabi ko, syempre. Pati yung mga nasa Pinas, yung mga nag-alaga kumusta naman yung mga nasa Pilipinas? Nag-alaga kay Athena, uy, sabi nila, si mama mo may corona, dapat ikaw din anak ha. Sabi, ikaw din, pag lumaki ka. Ngayon yung anak ko sumasali na din sa mga buwan ng wika. Paras kami ng damit. Yun, parang flag. At least maganda, no? Anak mo babae, no? Babae po. At least makita ka ng anak mo na, kung ganyan ang mami Mama ko, ko, magiging ganyan din ako. Di ba? Matutularan habang ka. bata pa. Tama yun. Magandang impact yun sa anak mo. Kahit malayo ka, nakakapagbigay ka ng magandang inspirasyon sa kanya, di ba? Yan talaga ang pagiging tunay na inantala. Yes. Nung nakita nga niya yung corona ko, anak, ito corona ko, sabi niya, mama, magkakaroon din ako ng ganyan. Exactly. Sabi niya sa akin. Oo, sabi ko, maliit lang to, lakihan mo yung sayo ha. Opo, mama. Diba? So, ikaw yung tala niya. Opo. Ikaw ang inang tala niya. No? At least kilalang-kilala talaga ako ng... Anong pangalan ng mama mo? Lovelyn Landau. Nasaan si mama mo? Nasa Spain. Pupunta din ako doon. Diba? Ganon. Ganon, no? At congratulations sa mga nakuha mo, mga narating mo sa Inang Mutya, Barcelona. At kahit hindi pa tapos, no? Kasi hindi pa tapos sa pagiging Inang Mutya, Inang Tala mo dahil hanggat hindi na papalitan yung titulo mo, hanggat wala kang pang susunod na Inang Mutya, kayo pa rin na nagre-reyna. Sa inyo pa rin ang titulo, isabihin, ipagpatuloy nyo lang yung magagandang nasimulan ninyo sa Inang Mutya, Barcelona. At ang balita ko, mga feedback, maraming na-inspire. Sino ang dapat na yung pasalamatan muli sa iyong mga narating? Okay po. Ang dami ko pong kailangang pasalamatan. Unang-una sa mga kagrupo ko po na full support, babanggitin ko po sila isa-isa. Si Ate Darlene Prestado, si Loveja, si Ate Loida na napaka-supportive sa lahat, si Ate Anita, si Ate Jo na nung mismong coronation night nagdala pa ng lamesa at electric pan. Hinatid po niya sa mismong araw na yon bago po mangyari yung coronation night na yon. Talagang nag-effort. Sino pa ba? Yung nagturo sa akin mga rumampa. Noong una si Becca. Hi, Beck! Si Bakla. Tapos si Arvin Pagas. My very own hair and makeup artist. Yung naging makeup artist ko rin po ng Talent Night, si Apple Lorenzo. Yung mga naging backup ko po ng Talent Night, sino pa ba? Sa mga hindi ko po nabanggit, wag po kayong magtampo ha. Kasi, lutang po talaga ako. Biglaan ka mo. Biglaan. Tapos yung grupo ko po, bago ko pong grupong binubuo ngayon, Bebe. Zumba group. So, susunod na lalabas kayo ng mga Crown Queen. Sa tawag ko sa inyo ngayon ay ang titulo na binigay ko sa inyo ngayon sa katambayan siya na yung The Crown Queens. Kasi siyempre lima kayo kinoronahan, pues kayo ang Queens, no? So, ang susunod na appearance ninyo ay sa November 2. No? Ang Mitoy, kakatahan kayo ni Mitoy na nakakorona. Siyempre, anong feel nung kakatahan ng artista sa atin? Taray, di ba? At saka i-cover yun hanggang Pilipinas. So, papanood kami. Imbitahan mo sila, imbitahan mo mga fans mo, no? Na panoorin kayo kasama si Mitoy Yunting. Ngayong darating na November 2 po, concert ni Mitoy Yunting at guest po kaming 5 Crown Queens ng Inang Mutya. Sana po manood po kayo. May mga tickets pa po available sa
Kapatid. Kapitid. May mga tickets pa po siya. LNR Trust. LNR Trust. At kay Dr. Eric, no? Kay Dr. Eric. Sana po makapanood po kayo. Masaya po yun. Okay, muli congratulations kay Lovely Landao. At sa pagtatapos ng ating panayam ngayong araw, tunay na napatunayan natin ang corona ay hindi lamang inilalagay sa ulo, ito'y pinaglalaban, pinangangalagaan at pinagbubuhusan ng puso. Sa likod ng bawat ngiti at tagumpay ay isang kwento ng sakripisyo, pagmamahal at walang hanggang pag-asa. Muli maraming salamat sa ating inang tala ng Barcelona 2025 na si Lovely Landao sa pagbabahagi ng kanyang inspirasyon, advokasya at liwanag sa ating lahat. Naway magpatuloy kang maging gabay, huwaran at ilaw hindi lamang ng iyong tahanan kundi ng buong komunidad ng Barcelona. Sa ating mga nanay sa bawat ina na tahimik at lumalaban araw-araw, kayo ang tunay ng tala ng ating bayan. Ako po si Creo TV at ito ang naging isang makabuluhang panayam para sa Inang Mutya Barcelona 2025. Hanggang sa muli at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Bigaw kaltahin lahat, pusong nagkakaisa, sayawan ng palad. Mutyang Barcelona, ikaw ang bida sa entablado. Ang gabing kay saya, salamat sa iyo o Inang Mutya. Ikaw ang inspirasyon, liwanag ng gala, saan man naroon. Tayo'y magkaisa sa sigla ni gabi. Pang-contest na kanta, hatid ay tagumpay at manghitid. Inang Mutya, ikaw ang inspirasyon, liwanag ng gala, saan man naroon. Tayo'y magkaisa sa sigla ng gabi. Pang-contest na kanta, hatid ay tagumpay at langhiti.